tanan. Sa dihang ikaw nagmalipayon, imong magbubuhat daw dilitag dun. Apan sa dihang ang tanan na wala na, gusto mo na muday kaniya. Asa ng pagsalig mo o asa ng pagtuo mo, ipaylo mo baning kalibutan. Asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya mo nung bisan pa ikaw sulayon. Sa dihang kusganon ka pa, buluhaton niya wala isipan. Apan sa dihang ang kaluya miabot na, gusto mo na moalagad kaniya. Sa dihang ikaw nagmagulanon, ang langit kanimo daw sa mutabon. Apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo, nahanaw ang mga kagulanan. Asa ng pagsalig mo o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo baning kalibutan. Asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya mo nung bisan pa ikaw sulayon. Padayon lang, ganti ang imo sa unahan. Asa ng pagsalig mo o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo baning kalibutan. Asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya mo nung bisan pa ikaw sulayon. Asa ng pagsalig mo o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo baning kalibutan. Asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya mo nung bisan pa ikaw sulayon. Bisan pa ikaw sulayon. Bisan pa ikaw sulayon. Kinabuhian ta, bisan karos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka
Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Gamhanan ka Ginoo, ug takos king daygon, ang gahom dili matugkad. Ikaw ang nagabuhat sa langit sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa mga tubig, nga bisan pa niana ikaw nahigugma sa imong mga linalangin. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. May buntag kapag laom, no? Happy Sabat usab kaninyong tanan nga nagapaminaw karon. Aniya kita karon sa atong programa sa pagtuon sa atong morning devotional. Ako si Kapaglaom Ili, o ako inyo magkauban sulod sa 30 ka minuto sa pagsaysa sa ato nga pagtulunan karong buntaga. Unas tanan akong gipanimbaya ako mga kabataan sa Thomas Shiani, Dale, Lady Van, Ronnie Joyce, and Dame Princess. Nga kanunay nagapaminaw sa atong istasyon ug sa atong kauban karon nga nagmanage sa technical portion of our operation si Kapaglaom Benison Carmelotes. Salamat kay Brother Benny. Ako po gitimbaya ang panimalay ni Brother JD, Laila D, Leron Gab, Cambarian family, Emera, Gerson Miawan family, Bacolod family, Kapaglaom, John Lipuyo, Kilaran family, Sabang pamilya ni Paso Valencia, Royland, Alog, Dilaw family, Partulan, Ricardo Tipdas, Balulot, Palangi, Iyas, Batelo, Serrano, Susun family, Mundares, Torno, Aranias, Decon, Pardelio family, Kanyada family, Daguhoy, Bituka, Pasignahin family, Embahadura family, Bram Benji, siyempre malay, Pundoon family, Yusores family, Buktut family, Perez, Yongko, Pastoriti, Tabanao family, Montero, Buscado, Indino, Gantalao, Carmelotes Igay, Mendez, Villanueva family, then Bacalian, Higanti, Frances Castella, Puente Negra, Rosalita family, Salvador, Pinolos, Flora, Caro, D. Babon, Momo family, Lynn, Villarosa, Dayday, Lambohon, Abiliana, Vicente, Cuyos, Parajang Sasel, Fernandez, Malinaw, Sulisoroy, Nadila, Tagalugon, Mahinay, Tugahan family, Trazo, Swansing, Cordillera family, Rituya, Ibo, Lapad, Pacquiao family, Bacos, Reponte, Tampos, Ondaloc, Moralias, Delinia, Celon, Selva, Carbelido family, Caballero family. O usab ang ato ang maabot sa itong pagsibya sa members of Calatrava Seventh-day Adventist Church sa Balamban, sa Tuburan, Santa Lucia, Buanoy, Liki, Kandumugdog, Tubigag Manok, Magdaguok, Taboylan, ug atong mga kapaglaom sa Western Cebu District, both North and South. Ug atong gikamingawan ng mga kapaglaom o mga kaanib sa Cebu Federation of Seventh-day Adventist Church ug sa tanan ng mga membro sa atong mga kaumhan o mga kapaglaom sa tibuok kaumhan nga maabot sa atong pagsibya karon kabuntagon, no? Karon tuguti ko ninyo mga kapaglaom sa pagbasa sa atong key text nga nagingon sa Romans 8:9. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Romans 8:9. Indot kay itong key text mga kapaglaom, naghatag inspirasyon ka na po ng kabuntagon. Ako kamong gidapit sa pagdukong sa inyong mga ulo for our opening prayer. Among balaan, gamhanan dalaygon ng Diyos, anak kasketasan sa mga langit. Nganing matahumatak na Ginoo sa dahil pahulay, balaan, adlaw, iyong gipahulayan, iyong gipanalanginan. Nagpasalamat kami Ginoo sa iyong pagtipig sa among kinabuhi. Dalaygon ikaw sa mga panalangin na mga dawat. Uban sa tanan ng mga kapaglaom mga nagapaminaw karon sa kahanginan. Ikaw ang mag-extend sa imong mga bukton ngadto sa matag sa kapanimalay o Dios. Tungod kay ang matig panimalay na hibalo kami Ginoo, aduna kami mga problema.
Siguro doon na kami problema sa panglawas o Diyos. Ikaw magaduaw sa among mga kaigsunan nga doon nagibati sa panlawas. Doon na problema usab sa paninapi, problema usab o Diyos sa relationship sa mga kabataan ngadto sa ginikanan or mga kaparentihan. O Diyos, kami naghangyo kanimo nga ikaw magaduaw nini mga panimalay aron makabaton kami og kalipay o Dios. Nagaampo sab kami Ginoo sa tanan ng mga kapaglaom dunay mga kabataan nga nagkinahanglan kanimo Ginoo. Ikaw maghatag og inspirasyon sa matag panimalay sa mga ginikanan sa pagmatuto sa mga kabataan aron maandam kami Ginoo sa mga responsibility ug bulaton nga gisangon kanamo. Bendisini ang tanan nga bulaton sa AWR sa malabot ng mga krusada sa July sa among ASI activities sa Adventist Professionals ug uban pa Ginoo nga mga bulaton alang sa pagpalambo sa imong buhat. Kung ginaampo sa pinasahi ang programa karon ni Kabuntagon nga unto Dios ang mga pulong nga among mahiskutan Ginoo. Dako kani kahimuan sa pagtransforma sa mga kinabuhi tungod kay kini gimanduan ug nilamdagan sa balang espiritu. Itugot o Diyos nga ikaw magapasaylo ka namo sa buhat sa pulong una-una. Mahimo kami takos sa imong atubangan ug ikaw magauban karon ka namo sa pagsimba karon ng Kabuntagon. Salamat sa imong pagpatalihog. Among itugyan o Diyos ang ngalan ni Jesus ang among tuman luwas. Amen. O gumani ni mga kapaglaom, nining ato karon mensahe sa awit, kita magapadayon sa ato ang pamalandong sa Kabuntagon. Sa dihang ikaw nang malipayon, ang Diyos wala mo pagdagdag. Apan sa dihang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpanggap. Hinumduminga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na angko. Busa pasidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siyang pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon. Ayaw na pagduha-duha, ang Diyos kanimo mutabang, pagkatami saligan ang ngalan mo. O Diyos kanimo ako musali. Hinumduminga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na angkon. Usa pasidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato
siyang pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Dios atong mangkot, gugma sa Dios atong mangkot, ug ato siyang pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Dios atong mangkot, gugma sa Dios atong mangkot. Okay, good morning mga kapaglaom, no? Happy Sabbath. Okay, nalipay kita ng kabuntagon nga nakatuon sa kita sa mga pulong sa itong buhing a Dios mga kapaglaom. Ang iyang love letter alang ka nato, no? Indot kayo mga kapaglaom. So ako kamong gi abi-abi karon sa tuang pamalandong sa kabuntagon, of which we are be talking sa mahitungod kini sa gisulti ni Ginoong Hesus mga kapaglaom dito sa Mateo 25 1 hangtod sa 13, no? So dalaygon ang Ginoo tungod kay makatuon kita karon sa mga pulong mga kapaglaom, no? Atong itimbayaan tanan nato mga kapaglaom karon nga nagapaminaw. So good morning gyud nyo kaninyong tanan mga kapaglaom. So in the Gospel of Matthew, Jesus tells the parable of the 10 virgins. Actually mga kapaglaom, ang atong title karon sa atong pagtuon is What Matters Most, no? Subuhan ako, what matters most. Yan atong key text, Romans 8:9. So, atong basahon karon mga kapaglaom ang scripture nga mao ang dugukan sa atong pagtuuning kabuntagon mga kapaglaom, no? And this is the parable of which Jesus had told kanhi ay mga kapaglaom. Mateo kapitulo 25, no? Ingon diri mga kapaglaom, ug ang gingharian sa langit iga pakasama sa napulo kadalagang birhen nga nagdala sa ilang nga lamparahan ug adto sa pagsugat sa pamanhonon. Ang lima kanila mga buang-buang ug ang lima mga butan. Kaya ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan wala magdalag lana. Apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga gisuddan og lana uban sa ilang mga lamparahan. Ug kay ang pamanhonon nadugay man sa pag-abot silang tanan na nagpirat ug nahikatulog. Apan sa pagkatong gabi ay dihay singgit nga nag-ingon tan-awa ang pamanhonon, panggula kamo og sugatan ninyo siya. Ug namangon silang tanan nga mga dalaga ug gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Ug ang mga bungbuang miingon sa mga butan, hatagi kay miglana kay nagkapalong kining among mga lamparahan. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nag-ingon, tingalig dili kini paigo alang kanamo ug kaninyo. Pangadto hinuon kamo sa mga nagbaligya ug namalit kamo alang kaninyo. Ug samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabot ang pamanhonon ug silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal. Ug unya ang pultahan gitakpan. Tapos niini nagaabot usab ang ubang mga dalaga nga nag-ingon, Senyor, ablihi kami. Sa 12 nag-ingon, apan siya mitubag nga nag-ingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga wala ako makaila kaninyo. Ug dunay tambag sa 13, busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi ang adlaw o ang takna. Okay, so this is the primary story of our topic this morning mga kapaglaom nga makita sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Imong makita mga kapaglaom nga when Jesus tell this parable, usa kini ka parabulo nga continuation or a conversation of Jesus started with the disciples in the previous chapter. Naghatag kini mga kapaglaom og instruction nga nato sa pagpangandam because in Matthew 24 Jesus tells them what will happen at the end of the age.
He gives them the signs that will signify that His return is near. Mao na ang makita nato sa chapter 24 mga kapaglaom. Nga ang pagbalik ni Ginoo sa nanay mga signs or nanay mga ilhanan sa iyang pagbalik. After letting them know of these signs, Jesus tells them this parable of 10 virgins. So, kung ato kining matun-an mga kapaglaom, kining parable are defined as earthly stories with heavenly meanings. Indot yung mga kapaglaom, earthly stories, mga sugilanon sa kalibutan apan dunay kahulugan nga langit nun mga kapaglaom. This parable, like many others, causes you to examine yourself. I always think it is healthy to examine your heart and take inventory of where you are. Indot ang instruction mga kapaglaom, no? It is healthy to examine your heart. Usa ka helpful kay nga activity nga atong eksaminon atong nga kasang-kasing mga kapaglaom. Ang balang kasulatan usahay atong kasing-kasing may batuon kitang kasing-kasing mga kapaglaom. And we take inventory of where you are. Asa man gyud ta mga kapaglaom. So today, let us study about our topic or our title is on what matters most inside the lamp. No? Sa sulod sa lamparahan, unsa ang pinaka-importante mga kapaglaom? What matters most? So what is interesting about this story is that all the virgins took their lamps to meet the bridegroom. In other words, they are preparing. No? Kini nga sugilanon mga kapaglaom, nagaandam kini napulo ka mga birhen nga maki-meet or masugat sa ilang pamanhunon mga kapaglaom. So if you look at these virgins, they all look the same. Pareha gyud sila, mga birhen po sila mga kapaglaom. No? Naa sila sa usa ka area o pare-pareha gyud ang qualifications mga kapaglaom. No? You'd have assumed they were prepared for the arrival of the bridegroom. So, nag-andam gyud sila kay mga pangasawnon man sila mga kapaglaom. However, as you see, having a lamp was not enough. Muna itong batayan mga kapaglaom. Kung doon na lang tayo kanabitang lamp, doon na lang tayo gitawag na to suga mga kapaglaom, dili siya enough. At muna itong tanawon mga kapaglaom. With no oil, the lamp was virtually useless. So, kung wala ang lana makapaglaom, unsa ko no? Atong lamparahan, useless. This leads to an important question. Mao ni ang nagdala nga pangutanan makapaglaom. Are you focused on what the outside of the lamp? Nagtan-aw ka lang kuno ka sa unsay naa sa gawas sa lamparahan? Looks like, or do you care what's inside the lamp? Nagahuna-huna ka ba o nag-focus ka ba kung unsay naa sulod sa lamparahan? So, in the Bible, oil represents the Holy Spirit. So, mao na ato ang pagsabot makapaglaom, no? Nga sa Biblia ang kasulatan, ang kining oil represents the Holy Spirit. So, the question of real importance is, are you full of the Holy Spirit? Napuno ba ka sa balang Espiritu? Sabi niyo makapaglaom, ang bunga sa balang Espiritu, malipayon, joy, peace, no? Maaghob, magpagpugong sa kaugalingon, nanabag ka na makapaglaom. That is our question this morning. So, diri makapaglaom sa ato ang title, what matters most inside the lamp is the oil. And that is the presence of the Holy Spirit makapaglaom. So, in Romans chapter 8 verse 9, pakita kini nga San Pablo makapaglaom nga ingon, you however are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit. Dili kamo iya sa unod, apan naa kamo sa Espiritu. If indeed the Spirit of God lives in you, kung ang balang Espiritu nagapuyo kaninyo, and if anyone does not have the Spirit of Christ, muna'y bantayanan makapaglaom, no? And if anyone does not have the Spirit of Christ, kung wala kaninyo ang balang Espiritu ni Kristo makapaglaom, they do not belong to Christ. Bugat kayo nga pagkasulti makapaglaom, no? So ang wala ang balang Espiritu diha kaninyo makapaglaom, you do not belong to Christ makapaglaom, no? So this morning usa ka tulokibon kay mga
hitabo sa mga kinabuhi mga kapaglaom. Daghan kaayo tang bantayanan mo kaya ang teen virgins mga kapaglaom nanganda man gud sila puros. Puro sila nag-ready silang magkagalingon. But nakulangan. Take note of that. Nakulangan mga kapaglaom. So, if the Spirit of God does not dwell within you, then you do not belong to God. Muna siya ang sakit ay pamiling dungon mo kapaglaom. The good news is that when God saved you, the Holy Spirit came to take up residence in your heart. Mao ni siya ang nindot kay makapaglaom kay kung ang Dios magaluwas kanimo ang balang espiritu ana magapuyo sa imong kasing-kasing. This is the defining marker of a believer. Mailan jud makapaglaom kay unsa gyud ang bunga sa espiritu makapaglaom no? Ato tong hisgutan. Pagkaaghop, kalipay, kanang doon na kay pagpugong sa kagalingon, goodness, pagkamaayo. So, mao na siyang defining marker of a believer. Ibang mailan nga magtutuo sila magkapaglaom tungod ni ining presensya sa balang espiritu. Without the Holy Spirit, or the oil as mentioned in this parable of the 10 virgins, kung wala kuno ang balang espiritu or the oil as symbolized, no? Mentioned in this parable of the 10 virgins, mga kapaglaom, you are just an empty lamp. Unsa ka na mga kapaglaom? You are just an empty lamp. So it does not matter how good the lamp looks on the outside. Bisag unsa pa kanindot mga kapaglaom sa lamparahan mga kapaglaom, bisag unsa pa kanindot hanyang panagway mga kapaglaom, san unsa pa ang status atong kinabuhi mga kapaglaom, san unsa pa ang ato ang napuslan diri sa kalibutan or naangkon diri sa kalibutan ng kapaglaom, but without the presence of the Holy Spirit, unsa kuno mga kapaglaom? We are just an empty lamp. Take note, my dear friends, if you are an empty lamp, you are useless. Kining useless na ba mga kapaglaom sa Spanish? Inútil. No? Grabe, no? Inútil. Because útil means usefulness and in is not useful. So, inútil, not useful. If you are an empty lamp, you are useless mga kapaglaom. So, di lang ta magtanaw sa lamparahan mga kapaglaom what is inside us mga kapaglaom. Moto nga giingon sa atong early nga instruction nga let us examine our hearts, no? Atong eksaminon atong kasing-kasing mga kapaglaom kung unsa gyud ang unod sa atong kasing-kasing. However, the next step after receiving the Holy Spirit at salvation is to constantly be filled with the Spirit. Atong tan-awon makapaglaom ngayon diri, one way of thinking about this verse is you need to constantly yield more and more of your life to the Holy Spirit. So kita makapaglaom wag gyud tayo mahimo, no? Wa tayo mahimo sa tong kagalingon. We need to yield ourselves to the command of the Holy Spirit. Atog yung itugyan, atog yung pangayuon ng balang espiritu sa atong mga kinabuhi makapaglaom. Without the Holy Spirit, unsa to makapaglaom, we are just an empty lamp. Unsa gyud ang empty lamp? Usa ka lamparahan nga way unod makapaglaom. Ug sa humay pa na makapaglaom, mura lang tag uhot makapaglaom, mura lang tag naatay cover pero wa gyud unod makapaglaom. So doing this will allow him to have a greater impact in your life. So kung magapangayo ta atong itugyan sige balang espiritu ang ato magkagalingon, makabaton kita impact sa ato ang sa kinabuhi makapaglaom. This requires consistent times of prayer and worship to God. Perfect combination yun makapaglaom. Requires consistent times of prayer and worship to God and involve always the Word of God. Makabita makapaglaom yan. Ang pulong sa Ginoo very important yun sa kinabuhi. Kini nga love letter makapaglaom, wa naman gi basis nga lain alang sa kaluwasan. Actually makapaglaom daghan kay mga libro nga naghisgot makapaglaom about treating a sickness or a disease. Apan ang naghisgot sa kaluwasan kanang kinabuhing dayon makapaglaom wa gyud lain ang balaang kasulatan makapaglaom.
So in our worship and our prayer, reading our Bibles, can renew. Makabag-o ka ito, makapaglaom. Can refill. Makakarga o usab makapaglaom. And strengthen your heart. Makalig-on sa itong kasing-kasing makapaglaom. This will give you the oil you need to help your light shine bright in this world. Aron kita musiga makapaglaom, nagkinahanglan kita sa oil. Nagkinahanglan ta sa lana makapaglaom nga ato ang gamiton sa ato ang pagkinabuhi. So, remember my friends, ang ato ang key text na gaingon. You, however, are not in the realm of the flesh, wata sa unod, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, kung ang balang Espiritu nagapuyo ka na to, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he do not belong to Christ. O sa ka makasubong butang mo isa. So what is important this morning is that the Spirit of God will dwell in us, mga kapaglaw. So, at this moment, we're looking forward for the salvation. Wa man gitay lang gihandom kapaglaw ang kaluwasan uban sa to mga mahal sa kinabuhi, atong mga kabataan, atong mga ginikanan, atong kapika sa kinabuhi ang kapaglaw. Atong gikinahanglan ang balang Espiritu. Without the Holy Spirit, we can do nothing. Si Kristo mao ang ato ang saliganan makapaglaw. Ingon dito, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sa Philippians 4:13. So the Holy Spirit is very important. The Spirit of Christ, very important makapaglaw. Tungod kay kung wala pang balang Espiritu, sama sa napulo ka birhen makapaglaw, nakulangan sila. O sa pag-abot kanila, nasirhan na sila makapaglaw. Makasusubo kayong palandungan. So this morning, my dear friends, brothers and sisters, let's pray for the Holy Spirit. Nga may kikauban ka na to makapaglaw. May magagiya ka na to, may magabando sa itong kinabuhi, aron mahimo kita unsa? Usa ka lamparahan nga dunay lana makapaglaw. Usa ka useful nga buluhaton. Ano useful nga magbubuhat sa buluhaton sa Ginoo. We need the presence always of the Holy Spirit in our hearts, in our homes, and wherever we are for His guidance. Wa na tayo igong oras makapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga mga nagasubaybay makapaglaom, no? So happy Sabbath kanimo Sister Annalisa Embadora uban sa imong kapika sa kinabuhi, no? Brother Benji nga tuwa karon sa UK uban sa imong kabataan, no? Ang Ginoo magapanalangin kanyo Ma'am Annalisa unya advance happy birthday sa imong mama, no? Ipadangat lang niya nga happy birthday sa imong mama Sister Annalisa Embadora nga tuwa karon sa Mindanao, no? Una ka naman karon sa Mindanao. Sabat ang panimbaya si Sister Mary Chris Bina. Happy Sabbath diha. Sister Mary Chris uban sa imuhang panimalay diha, no? Kumusta na mo diha? And all the listeners nga nagapaminaw karon makapaglaom sa ato ang pamalandong sa kabuntagon. O kinisi kapaglaom iling nga mag-ingon ang Dios nung pagkinabuhi mudangat sa kaluwasan gikan ni Kristo Jesus ug atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Sa nahabilin nga magutlo sa atong panag-uban karon ni kabuntagon, atong pasalamatan o nastanan ang atong buhing nga Dios sa pag-atag og higayon or kahigayunan or oportunidad kanato makapaglaom sa paghimo meaning atong morning devotional atong programa karon. On behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Vicente Conference President Pastor Charles Nogra, our Central Vicente Conference Communication Director kapaglaom Lord Arangas, our station manager kapaglaom Efren Ortiga ug atong bag-ong production manager kapaglaom Dwayne Murphy Claves, og sa tanan nga magpugihon nga mga media missionaries og sa tanan makapaglaom ron gilaran nga mibiya na kanato kung sa inyong magkanayong pagsuportar sa atong istasyon mga kapaglaom. Sa makausap pa atong iduko atong mga ulo alang sa pag-ampo. Among balaan gamahanan dalaygon na Dios anak kaskitasan sa mga langit. Kini matahamatak na Ginoo sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa mga pulong o manutunan. Nga among gikinahanglan Dios ang presensya sa balang Espiritu kanunay
nga makabaton kami kinabuhi Ginoo nga puno sa bunga sa Espiritu. Doon na kami kalipay, doon na gugma, doon na may kalinaw o Diyos, mapugnanon sa kaugalingon, ug sa uban pa mga bunga nimo. Nagaampo kami Ginoo, ikaw magapanalangin sa tanang mga panimalay nga nagapaminaw karon, mga kapaglaom na mo nga nagasubaybay sa ang programa sa AWR. Itugot o Diyos nga ang presensya nimo anaak sa taliwala kanamo. Panalangin niya matag usa kanamo karon samtang kami mag-andam sa ang kagalingon sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran, or mahimo kaming haom ang among mga kinabuhi uyon sa imong kabubuton. Dasiga og liguna kami Ginoo, mahimo kaming maalamon sa imong mga pulong, masabtan og pag-ayo ang imong gugma kanamo, masabtan namo Dios ang imong paghatag kanamo giya sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Kung doon na kami kapakis ang Ginoo, pasayloan taon kami sa buhat sa pulong una-una. Mahinluan kami Ginoo. Huwag kining tanan na mo ginatugyan tungod sa mahal nga ngalan ni Jesus nga among bugtuman luwas. Amen. Huwag samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa kapaglaom nga si Kristo mo balik ug usab ang panimalahay ni Mr. Glenn Pedregra. Good morning, Mr. Glenn Francis. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Daghang mga pangandoy ning kinabuhi, may mga butang nga atong gihandom. Apan hinumduminga kini mahanaw lang, kay kining tanan mga kakawangan. Dinhi sa